Morning. It is our third day, no? And this is the part 3. So, oras natin ay 6 o'clock ng umaga at nandito pa rin tayo sa barko. Yan. At kung mapapansin nyo sa labas, medyo madilim pa rin ang kalangitan at medyo maulan. So, nag-check muna tayo ng ating mga text messages at nag-text sa akin ang Cebu Pacific at sabi ay ganito. Basahin niyo po. So, ang flight namin from Cebu to Siargao ay magkakaroon ng delay. At ang flight namin ay mangyayari na ng May 28, 2:45 p.m. So, medyo hindi ko alam kung ano mangyayari. So, ibig sabihin ba nito, kami ay mag-stay ng Cebu. Usually, ang May 28, ito yung araw na pabalik kami dapat ng Maynila. Medyo wala pang internet dito ngayon sa barko, no? At mahina ang signal, gawa nga ng masamang panahon. Pero naniniwala ako, later, ito'y araw, sana magkaroon pa rin ng pagbabago. Malayo pa naman tayo sa lupa, so marami pa rin mangyayaring pagbabago. Hindi ko alam kung anong ibig sabihin nito, sinyalos ba na hindi talaga kami pwedeng pumunta ng Siargao. But then, push. Ako si Agon, no? Ang apo at man ng lunti ang nagama. So, tuloy-tuloy lang pa rin tayo dahil wala namang no turning back. Nandito pa rin tayo sa barko di ba? Sige. Morning, it's May 25, 7:90 a.m. At nandito pa lang tayo sa gitna ng Tagatrad. At kanina, nung ating nag-open ng ating cellphone, medyo maulan. Pero ngayon, thanks God, dahil mahangin na lang at sa kailangan kikita natin ang isla. Hindi ko alam mo, isla to, pero according sa front desk information, according sa 10 a.m. Pangan natin ang pagdaong natin sa Cebu. Ayan, 8:30 pa lang pero preparing to dock na kami. Although, dadaong kami ng 10 a.m., mas mainam na rin na mag-ayos-ayos kami. So, ayan, Lakay, we are waiting to dock, no? Waiting, dumaong sa pantalan. Kinuha na yung susi natin. Pero for sure, maraming bababa ng barko. So magpapa-special tayo. Last na tao na bababa. No, kung hindi tayo pababain, tatalon tayo. So kamusta na Lakay? Hindi, doon tayo may VIP, alam ko, na daanan. May VIP. Kasi di ba yung may isa tayong daanan na inakyatan. Ganun nga. So makakababa din tayo ng maayos. Yun lang. So anong plano ngayon pagbaba sa Cebu? Pagdating ng punta kagad tayo ng airport. Okay. At kakausapin natin, ipapakita natin yung ticket natin, yung itinerary natin na hindi pwedeng 28 tayo. Kung imumove nila ang 28, imumove din dapat nila yung pabalik natin ng Maynila. So yun, para ma-enjoy pa rin natin. Kung hindi, ilalaban natin yung karapatan natin, no? Dahil kasi, unprecedented yung pagdating ng bagyo, no? Nung nag-book tayo, wala pa namang bagyo, hindi dumating. So ngayon, hindi pwedeng ganon. So, hanap tayo ng solusyon. So mamaya natin malalaman kung mag-check-in tayo or diretso na ang flight natin. Dahil kasi baka mamaya hanggang Cebu lang tayo. Hindi ko alam. Gusto kong pumunta ng Siargao. Ikaw gusto mo ba? Oo naman, siyempre. Sayang yung meron tayong nag-book din tayo ng hotel accommodation, so ang daming masasayang kung hindi natin matutuloy. So abangan natin ang masusunod na pangyayari. Bye. Nakadaong na tayo sa Cebu. Ang next naman nating project ay magta-taxi papuntang airport, Mactan Airport. Ayan sila kay. At bye-bye to go St. Therese of the Child Jesus. Sa susunod ulit na biyahe. Ayan, nakasakay na rin tayo ng Grab mula sa Pier 5 papunta tayong Mactan International Airport, no? Abol din natin ating Cebu Pacific.
umalis na tayo sa airport at talagang Stress. mukhang hindi. Alam ko yung behavior ni Sister Maria na very positive. So ibig sabihin, binigyan tayo ng extra days magbakasyon dito sa Cebu. So instead of our flight going to Cebu, Cebu to Siargao, no, na cancel at na-rebook kami ng 28. So totally lahat ng schedule natin ay nabago. So instead of going back on the 28 sa Manila, we are just going to start to go to Siargao. So ibig sabihin sa araw na to, May 25 hanggang May 28, mag-i-stay kami nila kay dito sa Cebu. At hindi ko alam kung nasaan kami. Ayan, No? Saan ba? Mactan, Cebu. So andun kami sa Mactan, Cebu. At nag-stay kami sa maliit na hotel dito hanggang 28. So ngayon, nagugutom na kami. Ayoko na muna mga problema. So maghanap muna kami ng pagkain. Ayan, nandito tayo sa Mactan, Cebu Airport Budget Hotel. At no choice tayo dahil kasi nga kinancel tayo ng Cebu Pacific. Pero ang nagawa natin ay na-rebook natin ang ating flight from Cebu to Siargao. So mangyayari ay ang flight natin ng Cebu to Siargao ay November 1. Ay. Ano November 1? Hindi, tagal natin sa Kumaryosep. Hindi May 28, no? Kasi May 25 ngayon. So May 28, 8:30 AM, alis tayo dito sa hotel. No, mas maaga pa tayo alis dito, no? Ngayong May 28? No, yes, May 28. Dahil kasi May 25 ngayon. Ay, pauwi pala yung ano sasabi. Hindi. Supposedly kasi May 28 ang balik namin ng Maynila. Pero nga, dahil nga kay Bagyong Agon, no? At ang pag-asa o yung weather system natin ay nagbigay ng kaguluhan sa mga airlines. Kaya dineklara ng Cebu Pacific na cancel ang flight. At dahil kinancel ang flight ngayon natin, ay minove nila ng 28. Supposedly, yung May 28, yun yung araw na pabalik natin ng Maynila, no? Ng Pilipinas. Nasa Pilipinas pa rin tayo. But then, hindi naman ako papayag na dahil kasi yun yung araw na pabalik natin ng Maynila, but then minove natin siya, ginawa natin, kinausap natin ang Cebu Pacific na maging na ituloy yon, no, ituloy yon. Pati yung araw ng pagbalik natin is na-move. So instead of May 28 na babalik tayo ng Maynila, ang balik natin ng Maynila na ngayon ay June 1. So direct flight na siya, June 1, no. So June 1 ng 4:30 ng hapon, Siargao to Manila, no? So yun ang magiging So ibig sabihin ngayon ay May 25, meron tayong hanggang May 28. So May 25 ngayong gabi, 26, 27 and 28. So meron tayong 3 gabi, 3 nights dito sa Cebu. Ano namang gagawin natin sa Cebu? So dito natin ipapasok yung pagkakataon na maghanap. Maghanap ng kayo kung anong iniisip. Ano ba iniisip? Maghanap ng holy place ng mga makakain. Actually, hindi. Dahil kasi nga, malapit na tayo dito. Nandito na rin tayo sa Cebu. So, puntahan na natin yung Santo Niño Shrine, no? That's ito yung nakakatuwa. Kasi yung kinain na natin kanina, so hindi sila nakakap yung rice, kundi puso ang tawag doon. So nakapuso siya, no? So we went here. Actually kasi meron ding McDonald's dyan. Kasi kung kakain ako ng McDonald's, meron naman McDonald's sa San Jose del Monte, Bulacan o sa Maynila, no? So common na yun. So we find a restaurant, no? Or karinderya na may kakaibang Actually nga yung nakalimutan ko na ano yung pangalan niya? Parang kakaiba din. Bukod sa kanin ay yung nasa puso, yung puso kasi parang suman siya. Gumawa muna sila ng bola mula sa anong tawag doon? Sa dahon ng nyog, and then linagyan nila ng bigas at sinaing nila doon, no? So yung puso. Pero alam ko mga kababayan, alam niyo kung ano yung puso. It's not the heart, but it was the rice within the leaf of coconut, no? So yun. At saka yung isang ulam nila ay kakaiba. Hindi siya sinanglaw, hindi siya merong balbakwa, yun natatandaan ko. Pero yung isa paklaw yata ang tawag nila.
no? So I forgot if that is the right term. Kasi iba din yung sisig nila kasi tinikman ko kanina. Iba yung lasa. So iba yung luto, no? So when we go to a new place, at least try their own delicacies, no? Yung mga lutuin. Hindi yung para-para dahil kasi nagluluto din ako sa Bulacan at makakain din natin sa karinderya. Yun yung kagandahan, no? So, bukas, May 26, no? Siguro pupunta tayo sa Cebu City or I don't know where it is, pero gusto nating puntahan yung cross ni Magellan, no? At yung Santo Niño. At makikisayaw tayo doon sa mga nagbebenta ng kandila. Puntahan din natin yung Calle Colon, ang pinakalumang-lumang kalsada or parang unang-unang busiest street dito sa Pilipinas na matatagpuan sa Cebu. Although meron tayong sinabihan tayo ng naging kaibigan sa barko sa Mother Teresa of the Child Jesus ng Tugu ship vessel, mag-ingat sa Cebu dahil nga maraming magnanakaw daw, no? But I don't think so. Siguro pinag-iingat lang din naman tayo, but ayaw nating i-focus ang ating pagtingin sa mga taong negatibo. But then we share our light to them, no? Maging liwanag tayo sa kanila. Kita mo? Ako din, nagmamantika naman. So, yun ang gagawin natin. Pero on the 27, di ko pa rin alam kung makakahanap tayo ng manghihilot na katutubo dito, hindi dito silot, is hanapin natin. No? Pero ikaw lang kayo, anong plano mo ba? Kung ano yung plano mo kasi wala rin akong idea. Pero base sa mga na-search ko, yung kainan, so ganun talaga yung pagkain, yung rice, lahat nakalagay sa baka trademark nila talaga. Hindi, gusto ko rin dahil kasi ang Cebu ay sikat sa lechon, no? Tingnan natin yung palengke na panay lechonan at saka yung isa pa kung malapit nakita ko sa Google Map, malapit lang daw yung Mandawi Market, pero let us confirm kung tama yun. Kasi right now, wala po akong idea, wala kaming idea sa Cebu. Technically, first time ito sa akin. Naalala ko, nagpunta kami doon. Nagpunta rin naman ako dito, it's very sandali, dahil kasi nagkaroon kami ng ritual with Doc Joanna, Omega Hall. I forgot kung saan na sila, pero kung mapapanood nyo to, hello na lang. Nakauwi na kami. So yun, no? Gusto ko rin ma-experience yung nakikita ko sa Facebook, sa social media, yung tinatawag na pungko-pungko na kainan, no? So unlimited chicharon bulaklak, chicharon bagnet, or whatever. Or bawal lahat ng mga bawal, so good luck sa aking cholesterol na wino-workout, no? Pero puntahan na rin natin, kasi nandito na rin tayo sa Cebu di ba? Samantalahin na natin. At sa mga Cebuano dyan, na ating mga kalahi, no? Sorry, hindi ko kayo naabisuhan kasi wala naman talagang plano. But then, sige lang, no? Tuloy-tuloy lang po tayo. Abangan niyo po ang aming adventures bukas sa aming ika-4 na araw. Mantakin mo, 4th day. This is our 3rd day. Na walang mga plans. Na walang plans. So, talagang aabot tayo ng June 1. Halos kalahati ng buwan. So, see you bukas. Bye! Tour tayo dito sa Mactan Cebu Budget Hotel. At tignan natin kung ano meron. Actually, isang building lang siya at pakikita ko yun. Reception area at nandun ang pinakagwapo nating receptionist pero nagtatago siya sa likod. Pakita muna natin ang mga rooms. Actually, ito yung room natin, room 2, room 1. Kasal na daw. Wala naman, sorry. Teka lang. So, pakita natin. So, ito yung parang lobby area nila. No? At yung So, open room siya, hindi siya closed room. At makikita mo yung kalsada na kaagad. Ito yung Manuel L. Quezon Highway. So, sa kabila ay makikita natin yun. No? May mga establishment, no? At bandang kaliwa ko, nakita niyo si McDonald's at ang Gaisano Mall. Pero may gusto daw ipakita sa akin sila kay na aakyatin natin. So, ayun sila kay nakikipagkwentuhan na siya. So, sabi niya, makikita daw doon sa taas, sa rooftop, yung, anong tawag doon? Yung tulay, yung bridge na nadaanan natin mula sa barko. So, this is the rooftop. Oh, pwede pala.
So, ito yung rooftop na may oh my! Ito na pala ay dagat na rin. So, may dalawang tulay tayong makikita. So, kung makikita natin, yun yung tulay. So, dyan tayo dumaan kanina na tulay, no? So, kung nakikita nyo ba? For sure nakikita nyo, no? Huwag patas. Langit na pinakita ko. Hindi, nakikita naman. Ayun, iyan, di ba? Langit ba nakikita nyo? Pinapagalitan ako nila kay. Pero kung magta-turn tayo dito sa kabila, meron pa rin isang tulay na makikita. So, maunlad na maunlad ang Cebu, pero andun pa rin ang pagiging probinsya. May sinasabi sila kay, no? So, kung tutusin, itong area na kinaroroonan namin ay malapit lang talaga sa dagat. So, presko pa rin. Although nakikita natin, medyo makulimlim ang kalangitan. Salamat na lang at dahil makulimlim ang kalangitan ay nandito tayo ngayon sa Cebu. So, tutuloy na natin ang ating gawain. I think this will be my last video for the day. Meron ka bang sasabihin, Lakay? Wala. Wala. Say bye! See you tomorrow. Bye!